Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko munang batiin ng happy birthday si Ate Charity. Nakikiselebrate po kami sa inyong birthday. So, and po, kita-kita tayo mamaya. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Give Yourself Fully to the Work of the Lord. Ito pong series natin na ito ay malapit na pong matapos, no? Pangalawa na po ito sa pinakahuli. Yung pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Medyo masakit lang po yung lalamunan ko ngayon, kaya actually bumubulong lang ako sa microphone. Buti na lang maganda yung mic natin. So, sabi po rito sa 1 Peter chapter 2, verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Sa Tagalog po, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Now, ito pong mga talatang ito, marami po talaga tayong matututunan dito, lalo na pag hinimay-himay natin. Pero gusto ko lang po muna i-emphasize dito yung isang salita, yung priesthood, maharlikang pari. Now, itong mga talata pong ito ay in-apply ni Pedro. Ito po ay tumutukoy sa church, sa iglesia. Sa makatuwid, kung ikaw ay membro ng isang church, ikaw ay kabilang sa katawan ng Panginoong Jesucristo, ikaw din ay itinuturing na pari. Ibig sabihin, maharlikang pari, saserdote, o priest of God. So ano pong ibig sabihin ito? Dati po kasi sa Old Testament, kung naalala nyo, no, merong 12 tribo. Yung 11 doon, sila yung gumagawa ng mga ordinaryong bagay. Sila yung mga farmers, sila yung mga sundalo, basta ordinary things. Now, merong isang tribe doon, yung tribo ng Levita. Sila yung naka-assign sa templo. Sila yung naglilingkod sa Diyos. The rest, yung ginagawa nila ordinary things. Yung mga Levita, yung ginagawa nila yung mga sakripisyo, lahat na may kinalaman sa pag-aalay, mga gawain sa templo. Pero nung namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus at nahati yung tabing doon sa templo na naghihiwalay sa tao at sa Diyos, lahat tayo ay tinuring ng mga pari. Ibig sabihin, lahat tayo may direct access na sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng kaparian na magme-mediate sa atin sa Diyos. Meron na tayong direct access sa Diyos. Now, ito pong priesthood na to, or tinatawag nating priesthood of all believers, ibig sabihin lahat ng mga mananampalataya ay kabilang sa maharlikang pari. Now, ito po ang nagbukas ng isipan ng maraming mga Kristiyano 500 years ago na balikan yung doktrina ng priesthood of all believers. Mamaya po i-discuss ko po yan mamaya. So ito po yung mga teachings natin ngayong umaga. Number 1, all Christians are priests of God. Tayo pong mga mananampalataya, hindi na tayo nahahati sa mga Levita, tsaka yung mga ordinaryong tao na para bang within Christianity, merong hierarchy, merong mataas na posisyon, merong mababa. Hindi na po ganun. Lahat tayo pantay-pantay. We are all priests of God. Pangalawa po, all Christians have direct access to God. Lahat po tayo mga Kristiyano, hindi na natin kailangan ng dumaan sa kaparian. Kasi po, ang pinakapunong pari natin ay ating Panginoong Jesucristo na. So, meron tayong access sa Diyos. We come to God in the name of the Lord Jesus Christ. So, number 1, all Christians are priests of God. Number 2, all Christians have direct access to God. At pangatlo po, all Christians have different altars. Ibig sabihin po,
tayong mga Kristiyano, meron tayong iba't ibang altar na pinaglilingkuran. Yung iba po, kagaya ng mga preacher, doon sila sa pulpito, yun yung altar nila. Pero kapag ikaw ay farmer, magsasaka, ang altar mo bukid. Pero yung sa paningin ng Diyos, pareho pa rin kayong sumasamba. Magkaibang altar lang. Now, meron lang akong gusto pong i-share po sa inyo. There was a time na yung church nagdevelop ng maling katuruan na pinaghiwalay nila yung sacred tsaka secular, na nagkaroon silang sacred secular divide. Dumating sa panahon na yung church animoy hinati yung mga tao, yung mga Christians. Sa clergy, mga taong naglilingkod sa Diyos, mga kaparian, obispo, kardinal. Tapos yung laity, ito naman yung mga taong manggagawa, mga ordinaryong bagay yung ginagawa nila. So yung mga clergy, sila yung mga nasa simbahan, sila yung may nagtuturo, nagsishare, may kinalaman sa Bible, baptism, yan yung ginagawa nila. Yan yung mga sagradong bagay na parang lumalabas. Ito yung mga sagradong bagay, ito yung may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Samantalang yung laity naman, sila yung nagtatrabaho sa gobyerno, yan, transportation, sa mga eskwelahan, sa bukid, sa iba't ibang activities. So yan, science, technology, mga gawain, lahat ng ginagawa sa mundo. Ito naman yung secular kingdom of the world. So, yung mga Christians parang nahahati sa dalawa. Ito yung tinatawag na sacred secular divide. Ito yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos, mga pananalangin, pagsamba, pag-share ng gospel, pag-awit, kantahan, pagpupuri sa Panginoon. Ito naman, pag-exercise, pag-scuba diving, pagtatrabaho sa ospital, pagtatrabaho sa mga grocery stores, etc. etc. Ito yung mga secular na gawain. Pero 500 years ago, mga kapatid, muling na buhay sa kaisipan ng mga Kristiyano na, teka, mali itong ganitong sacred secular divide. Dapat walang division. Dapat bumalik tayo sa Biblia. Kaya nung 500 years ago, nagkaroon ng Back to the Bible movement. Nabalik tayo sa Bible. Ano ba yung tinuturo ng Bible? Ang tinuturo ng Bible, all things belong to the kingdom of God. Wala ditong hindi sakop ng Panginoong Jesucristo. Jesus is Lord over all things. Kaya, yung mga Kristiyano, hindi mo dapat hinahati sa dalawa. Walang sacred secular divide. Yung clergy tsaka laity, pareho lang sa harapan ng Panginoon. Yung pag-aawit sa church, pagkantahan, pagbabasa ng Bible, hindi yan iba sa mga ginagawa mo sa loob ng factory. Ibig sabihin, lahat ito pwedeng gawing pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. All things belong to the kingdom of God. So lahat tayo priest. Yung iba nagtatrabaho sa simbahan, yung iba nagtatrabaho sa factory. Yung iba nagtatrabaho sa restaurant. Pero lahat ng yun dapat ginagawa natin sa ilalim ng pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang naghahari sa lahat. All things belong to the kingdom of God. And lahat tayo kingdom citizens, sumasamba sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan. So bakit po tayo bumalik sa ganung katuruan? Bumalik tayo sa biblical na katuruan. Dahil po yun sa mga talatang katulad ng 1 Peter chapter 2 verse 9 na sinasabing, you are a royal priesthood. Ibig sabihin lahat po tayo priest sa magkakaibang altar lamang. Hindi lahat nasa simbahan. Yung ibang priest nandun sa mga factories, nasa mga restaurants, nasa mga coffee shops. Ibig sabihin pinaglilingkuran natin ng Diyos hindi sa altar lamang ng simbahan, kundi may iba't iba tayong altar na pinaglilingkuran. Ano pong application natin dito sa mga talatang ito? Number 1, have a holistic view of the kingdom of God. Pag tinitingnan po natin yung kingdom of God, holistic. Lahat po tayo naglilingkod, full-time servants of the kingdom of God. Yung iba na as a clergy, yung iba naman nandito sa transportation, pwedeng flight stewardess,
Yung iba naman nasa tourism, scuba diver. Pero pag ikaw mananampalataya ka, Kristiyano ka, kabilang ka sa naglilingkod sa Diyos. Isipin mo kung scuba diver ka, dinadala mo yung mga tao para makita yung creation ng Diyos sa ilalim ng dagat. Kaya po, kahit scuba diver ka, ikaw ay servant, tagapaglingkod ng ating Diyos. Number 2 po, have a holistic view of the work of the Lord. Pag sinabi po nating holistic view, ibig sabihin buo, hindi natin hinahati-hati. Walang sacred, secular divide. Hindi natin to hinahati sa gitna. Kundi lahat ng trabaho, lahat ng gawain, kahit pagpapalit ng lampin, yan ay, kung yan ginagawa mo na may pananampalataya sa Diyos, na nakakita sa iyong ginagawa at ginagawa mo yan, sa kapurihan ng Diyos, pinagbubuti mo kahit pagpapalit ng lampin, yan ay pagsamba sa Panginoon. Tandaan po natin, tayo po ay nagtatrabaho, kumikilos sa kaharian ng Diyos. At ang sakop po ng kaharian ng Diyos, lahat. Si Jesus Christ, He is the Lord over all things. Kaya po mga 500 years ago, ito po yung kamalayan ng mga Kristiyano ng mga panahon na yon, nung Reformation. Sabi nila, ang idea na ang paglilingkod sa Diyos ay dapat may kinalaman lamang sa isang dambana ng simbahan, pag-awit, pagbabasa, sakripisyo at iba pa, ay walang dudang pinakamasamang panlilinlang ng dyablo. Kung ang pagsamba sa Panginoon ay sa dambana ng simbahan lang, pag-awit, pagbabasa lang ng Bible, yan ay panlilinlang ng dyablo. Paano pa maaring iligaw tayo ng dyablo ng mas epektibo kaysa sa makitid na pananaw na ang paglilingkod sa Diyos ay nagaganap lamang sa isang simbahan at sa mga gawaing ginagawa doon? Ang buong mundo ay maaaring mag-uumapaw sa mga paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang sa mga simbahan kundi pati na rin sa bahay, kusina, pagawaan, bukid, coffee shop, eskwelahan. Lahat po yun pwedeng lugar ng paglilingkod sa Panginoon. Sabi po ni Martin Luther sa The Babylonian Captivity of the Church 1520, 504 years ago. Sabi po rito, ang mga gawa ng mga monghe, yung mga monks, at pari, gaano man kabanal at kahirap ang mga ito, ay hindi naiiba sa paningin ng Diyos mula sa mga gawa ng karaniwang magsasaka sa bukid o ng babaeng abala sa kanyang mga gawaing bahay. Kundi ang lahat ng mga gawain ay sinusukat ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sabi po ni Martin Luther sa Open Letter to the Christian Nobility, ang isang sapatero, isang panday, isang magsasaka, bawat isa ay may gawain na tungkulin sa kanyang hanap buhay at sila ay tinuturing ng mga pari at obispo. Kahit pala gumagawa ka lang ng sapatos, kahit na magsasaka ka lang, sa harapan ng Diyos, para ka na ring obispo o pari na naglilingkod sa Diyos. At sabi po rito, ngumingiti ang Diyos at ang mga anghel kapag ang isang tao ay nagpapalit ng lampin. Nagpapalit ka lang ng diaper. Ginagawa mo yan faithfully dahil ikaw ay Kristiyano. Meron kang takot sa Diyos. Let's say ikaw ay yaya or nanay or tatay, nagpapalit ng lampin. And you're doing your best. Ngumingiti ang Diyos. At bakit nga po hindi? Kung tayo nga, yung mga anak natin na panganay, kapag inaalagaan yung nakakabatang kapatid, tayo nga na makasalanan, natutuwa sa ganong asal ng anak natin. How much more ang Diyos? So, have a holistic view of the work of the Lord. Yung work of the Lord, tandaan natin, we're serving God in His kingdom. At yung kingdom ng Diyos mas malawak pa sa institutional church. So, pangatlo po, have a holistic view of worship service. Usually kasi pag worship service, ang nasa isip natin, 8 to 10 ng umaga, pag Sunday, worship service. Pero pag meron tayong holistic view, ibig sabihin buo, hindi natin hinahati-hati yung oras natin na merong worship service, tas merong hindi. Lahat po ito, worship service sa Panginoon. Magkakaiba lang po tayo ng altar. Sa magkakaibang araw, magkakaibang panahon, iba't ibang sitwasyon. Pero lahat po ito ay worship service sa Panginoon. So para po sa ating discussion, what is the importance of the doctrine of the priesthood of all believers? Bakit po importante na lahat tayo nagpari sa harapan ng Panginoon? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father,
Thank you for calling us to serve you in different ways at different altars. Thank you that we are all priests who have direct access to you through Christ Jesus. I praise you because you have not given an inch of territory to Satan. All areas of life belong to you. Jesus claims all territories. Every square inch of the entire universe. Lord, lahat yun sa iyo yun. Therefore, I offer all my activities to you as an act of worship. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sir Pai and Gwen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.